Amen. Isa mapagpalang tanghali sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na sa tanghaling ito ay muli nagkakasama-sama po tayo. Maganda po ang panahon, mga kapatid. Simula pa noong linggo hanggang sa araw na ito, napakaganda ng ating panahon. Talagang ramdam mo ang tag-ulan. Ano po? At salamat sa Panginoon na kahit makulimlim, maulan ang kapaligiran, ay yung ating buhay Kristiyano ay hindi po nagdidepende sa ating panahon, kundi dapat po manatili po tayong maging excited lagi sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan at naisa sa pamuhay natin ito. Ano po? And of course, magandang tanghali din po sa ating mahal na pastor na kung saan siya po yung direktor ng ating programang ito. At gayon din po ay nais ko po batiin ang aming area. Ano po? Ang West Bank family na isang magpalang tanghali. Lalong-lalo na po yung mga tatay ng aming area. And of course, yung apat na sulok ng areas ng ating simbahan, ang North, South, East, and West corner ng ating simbahan. Mapagpalang tanghali sa bawat isa po sa atin at gayon din po ay binabati ko rin po yung aking pamilya na kung saan ay nandoon po sila ngayon sa pinagtatrabahuhan ni Pauline sa Japan. Ano po? At salamat sa Panginoon sa katapatan at kadakilaan ng Diyos sa aking pamilya. At Amen, salamat brother. sa mga biyaya at pagpapala. And of course, sa ating mga masusugid at taga-subaybay ay mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Brother Rudy. Amen, Brother Noel. Magandang tanghali sa iyo at magamat na ulan ay salamat sa Panginoon. Nandito pa rin tayo para gampanan ang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ang programang ito. Kaya salamat nga po sa ating pastor na siyang nagtiwala upang kami ay mailagay dito sa programang ito na maging pagpapala kami sa bawat pamilya na nakasubaybay at makakapakinig nito. Okay, magandang tanghali po siyempre sa lahat sa inyo dyan, sa mga viewers namin at sa mga nanay at mga tatay na nakasubaybay sa atin, maging sa mga young people na may mga nanonood din. At siyempre sa aming area, ang Makati Central Family, magandang tanghali sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na sa mga tatay. At I hope na ang bawat isa ay makapanood sa ating area. Huwag nating sayangin yung ganitong klaseng pribilehiyo na meron tayong napapanood upang madagdagan ang kaalaman natin patungkol sa paglilid ng ating pamilya. Okay? At siyempre sa aking magandang asawa, Arog, magandang tanghali sa iyo. At pagaling ka lang dyan at sa aking mga anak. Magandang tanghali sa inyo, Sister Aloha. Naka-break siya ngayon, siyempre, tanghali. At sa aking anak na si Roda, kay Emilio at kay Aaron. At bro, batiin ko na ito. Yeah, sige. Batiin ko na ito. Itong mga nanay na ito ay masusugid natin lagi itong nanonood sa atin. Si Ma'am Helen Kapundan. Wow. Ayan. Suki natin yan. Suki yan. Amen. Rosalinda Calara. Ayan ha. Yeah. Hana Garino. Yan Wow. people yan. Taga West Bank yan. Taga West Bank yan. Amen. Si Mayet Rigaspi. Ay, ano yan? Si Mamayet. Taga ano yan? East? Hindi. Sa ano yan? Kila Southeast? Joe Perez yan. Eto pa. Si Northeast. Ma'am Fe Mahor. West ayan Bank ha. yan. West Bank din yan. Yeah. Leticia Aranda. Aranda. Southside. Sa outside. Si Ma'am Girly Lasa. Girly Lasa. Oo. Cagayan yan. Cagayan. Malayo Oo, Cagayan, yan. oo. Cagayan Valley, Okay, malayo siya. Andiyan ang bagyo ngayon. Malayo yan Ang bihira. Ang layo niya, mga kapatid. Oo. Kabayan ko yan. Oo. Dami So, ito pa lang yung nakikita ko ngayon dito, mga kapatid. At sa TV, nandiyan. Si Rosalinda Calara. Rosalinda. Ano yan? Makati Central yan. Masugid yan, brother. Si Brother Tito
Hopia Hermida. Ang haba ng panahon nagbakasyon nito kapatid natin. Oo, naging abala sa hopya. Oo, Naging abala sa palagay hopya. ko natabunan ng hopya ito kaya ngayon na siya nagparamdam. Grabe ka naman. Talaga yun. Oo, dati lagi natin kasama ito Ah. si Brother Tito. Rhea Espiritu. Ano yan? Kilala ko yan. Ayan lang yung espiritu na madali mong makita. Oo, sa lahat ng espiritu yan na nagkikita natin. Gretchen, Baunsit. Kita mo? Islawan, Estela. Si Ma'am Islawan. Kita. Susan Chudoro. Uy, si Ma'am Susan. Kita mo yan. Alma Ubidos. Kilala Si ko Ma'am yan. Alma, kilala ko yan. Kilala ko yan. Nanay yan ni Sir Ruben. Oo. Linda Linda Morse. Morse. Sa Cavite yan. Ayan? Morse. Oo. Alam ko, taga Cavite yan. Mm. Taga 13 Martires yan. Maulan daw sabi. Maulan yan, daw talaga oo. Kahit talagang normal na talaga sa atin, mga kapatid, yung ating panahon. Ano po? Actually, masarap nga yung Masarap, maulan-ulan oo. eh. Tayo ang pinakamagandang klima sa lahat, mga kapatid, sa buong mundo. Tayo ay may 4 season ba tayo? 4 season? For season dito. 4 season dito. For season tayo dito. Oo. Amen. So, magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin na kung saan ay kasama po natin ngayon sa ating programa. Ano po? At salamat sa Panginoon na ang programang ito ay nagtutuloy-tuloy po. At alam niyo po mga kapatid, sa ating nakaraang serye ng ating programa ay napag-usapan po natin yung tinatawag po na financial management. Ano po? At ilang linggo po natin pinag-usapan yon at nawa yung ating mga usapin, mga kapatid, ay mayroon po tayong napulot, natutunan upang mai-apply po natin sa ating buhay o sa ating pamilya. Ano po? Dahil alam nyo po, isa sa mga problema ng ating pamilya ay yung pagmamanage po ng ating finances. Ano po? Kung paano to. At sa ilang biyernes po nating tinalakay ang ating usapin ay talagang makikita nyo po kung paano tinalakay natin, kung paano po magkaroon po ng maging mapapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay na pinagkakatiwala po sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ano po? At maging kontento po tayo at wag na po tayo maghanap ng mga bagay na wala po sa atin. Ano po? Kundi pagyamanin po natin yung mga bagay na kung saan ay pinagkakatiwala po sa atin ng ating Panginoon Diyos. At natalakay po natin na lahat po ng bagay ay wala po tayong pag-aari, kundi katiwala po tayo ng Diyos. At yung salapi po na ating pinangahawakan o kung saan ay ating inaari ay mga kapatid, yan din po ay pag-aari ng Diyos. At ang layunin po ng ating pag-aaral po ng financial management ay upang hindi po tayo mabaon sa utang. Ano po? Hindi tayo makalaya po tayo sa utang at maranasan natin yung presensya ng Diyos sa ating pananalapi. Ano po? At alam niyo po mga kapatid, hindi po maiksi ang kamay ng Diyos sa mga anak niya na mabuting katiwala pagdating po sa pananalapi. Ano po? At makikita nating natalakay na hindi lamang po dapat eksakto yung ating tinatanggap na pera. Ano po? At tinuruan po natin, tatalakay po natin kung paano natin i-manage yung ating pera even na tayo po ay tumatanggap po ng minimum wage. Ano po? At natalakay po natin na hindi po eksakto lamang, kundi nagkakaroon po tayo ng unang-una ay nakakapagbigay po tayo sa gawain ng Panginoon. At of course, ay nagkakaroon po tayo ng savings. Ano po? Nagkakaroon tayo ng savings para po sa future natin at nagkakaroon din po tayo ng emergency fund. Ano po? Kasi minsan po yun yung nagiging problema po natin sa loob ng ating pamilya na kung kailan dumating yung may emergency ay hindi po natin alam kung saan po tayo tatakbo. Ano po?
at tinalakay po natin na kung paano tayo maging mabuting katiwala, mga kapatid, na even sa maliit na halaga na ating natatanggap na pera ay nakaka-connect pa rin tayo sa kalooban ng ating Amen. Panginoon. At hindi po pwede yung sinasabi po na eksakto lang ang sahod ng mister ko, yung sahod ko eksakto lang, kulang pa, maliit. Kasi po, tinalakay natin kung paano po ito higit na mapagkasya at magkaroon po ng savings. At yung nakaraan din po, yung pinakahuli po natin yung tinatawag na impulse buying. Ano po? Kaya nga po napakahalaga, mga kapatid, na disiplinahin natin ang ating sarili pagdating po sa pananalapi. Ano po? Hindi po dapat tayo basta-basta madadala ng udyok ng ibang tao at hindi po dapat tayo basta-basta maengganyo sa mga bagay na nakikita natin. At yung po natalakay po natin kung ano po ang dapat natin gawin, na napakahalaga po talaga na magkaroon po ng listahan ng pangangailangan sa araw-araw. Ano po? At kinakailangan din po na ilista. Kung meron po tayong listahan sa pang-araw-araw, ay dapat po ilista din po natin yung mga ginagastos po natin. Ano po? Yung mga ginagastos natin, maliit man ito o malaki, kinakailangan po natin ito ilista upang pagdating po ng katapusan ng buwan ay ating babalikan. Kung sadyang bakit kinapos o bakit nawalan po ng savings ang ating pamilya para sa buwan na yan, ay pwede po natin balikan kung ano po yung dapat nating babawasan sa ating mga pinagkakagastusan upang magkaroon po tayo ng savings at higit sa lahat, maging bahagi po tayo sa gawain ng ating Panginoon Diyos, na hindi po natin pagmamaramutan ang siyang may-ari ng ating pinanghawakan. Ano po? Kundi maipapakita po natin sa ating Panginoon Diyos na kahit sabihin natin na hindi man ganun kalaki ang ating pera na hinahawakan, ay mabuting katiwala tayo sa ating pinagkakatiwala po sa atin. At salamat sa Panginoon na natapos na po natin yung usapin na yan about the financial management. Kaya naway practicein po natin, mga kapatid. Ito po ay katuruan po ng ating mahal na pastor at ito po ay proven and tested ko po. Ano po? Personally, ako po ay subok ko po yung mga bagay na yan kung saan ay hindi po ako nagkulang pagdating po sa pinansyal. At ang puhunan ko lamang po, mga kapatid, ay ang pananampalataya ko at pagtitiwala sa Diyos. At higit sa lahat, yung pagiging kontento ko. Kung ano man ang meron ako sa pangkasalukuyan ay kontento po ako. At hindi po ako naghahanap ng mga bagay na wala po sa akin, kundi pinagyayaman ko ang salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, sanayin po natin, mga kapatid, ang ating sarili na tayo ay hindi po tayo magkaroon ng problema finansyal. Ano po? Ang pera po ay hindi po pinoproblema, mga kapatid. Kapag maayos ang ating relasyon sa Diyos, ay talagang yung pera po maliit lamang na bagay para hindi kayang ayusin ng Diyos. Kaya tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos kung paano po tayo magtiwala sa ating Panginoon at kung paano po tayo magkaroon ng contentment sa lahat ng bagay na ating pangkasalukuyang inaari. Ano po, mga Amen. kapatid? Okay? So ngayong tanghali, mga kapatid, ay magkakaroon po tayo ng bagong usapin sa ating programa. At ako po ay naniniwala na sa usaping ito, mga kapatid, ay ito po yung pundasyon. Ito po yung Amen. pundasyon ng ating pamilya. Yung kahalagahan po ng salita ng Diyos sa ating tahanan. The importance Amen. of God's Word in our family. At yan po ay tatalakayin natin ngayong tanghaling ito. At Brother Rudy, ibigay ko po sa kanya. Amen. Sa mapagpalang tanghali sa atin lahat, sa lahat ng mga viewers natin, napakagandang talakayin po the importance of the Word of God in the family, mga kapatid. Yan po yung ating pag-uusapan ngayong tanghali. At ayon po dito sa Biblia, sa
book of Psalms. Psalms 119 in verse 105. Okay, yung sabi ng Biblia, Thy words is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayan, mga kapatid, ang ganda po, no? So, doon pa lang, mga kapatid, na napakaganda na maunawaan natin na meron talagang magagawa ang salita ng Diyos sa buhay natin at sa buhay ng individual, lalong-lalo na sa bawat membro ng pamilya. At ang salita ng Diyos ay siyang maggagabay, mga kapatid. Yan yung maggagabay sa atin sa pang-araw-araw. Ano Yeah. mang ating ginagawa ngayon o ano man ang ating mga plano na mga gagawin, mga ako'y naniniwala na kakailanganin natin yung salita ng Diyos. Ano po? Amen. Sapagkat ito yung gabay Kaya nga maliwanag ang sabi ng writer po dito, sabi ng Biblia that Thy word is a lamp unto my feet. Amen. Ang ganda po, di po Yeah, ba? amen. So, it is King David na nagsasabi po ng talatang 'yan na kung saan mismo si King David ay nagtiwala at nakita niya yung kahalagahan, mga kapatid, noong salita ng Diyos sa kanyang buhay na siyang naggabay sa kanya tungo doon sa tagumpay na kanyang narating sa buhay. Yeah, At amen. ako na may naniniwala, Brother Noel. Yeah. Lahat naman tayo, 'di ba? Ang gusto natin ay magtagumpay. Yeah, of course. Ikaw ba? Walang taong gusto mapahamak ang tahanan. At yun po, Brother Rudy, yung isang kahalagahan, lalong-lalo na po sa ating mga anak ng Diyos. Ano Yes. po? Kung saan po tayo kukuha ng gabay para po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung mahirap po mag-lead. Ano po? That's Si King right. David po ay may isang malaking kaharian. Yun. Ano po, siya po ay hari that time. Pero talagang sinasabi niya sa kanyang salita na yung salita po ng Diyos ay ilawan ng kanyang mga paa. That's Ano right. po? So, kailangan po natin na para magkaroon po tayo ng maayos na Yes. direksyon ng ating pamumuhay at upang mailid natin na maayos yung ating pamilya ay magkaroon po tayo ng tamang gabay na kung saan yung sinasabi po ni King David na ang salita po ng Diyos. Ano po? Amen. Brother Rudy? Oo. So doon pa lang kita na natin mismo itong taong ito, si King David, ay kilala. Ibig sabihin talagang mismo siya, nasubukan niya na yung salita ng Diyos sa kanyang buhay. Yeah. At saan siya dinala noong ginamit niya ang salita ng Diyos na siyang kanyang gabay. Yeah. Ano po? Amen. So, nakita naman natin ang kwento at alam na po natin ang kwento ng buhay ni King David kung saan siya dinala ng salita ng Diyos na kanyang naging gabay. Yeah. Okay? At ngayon, kung nangyari po yan kay King David, it is also possible Yeah. para sa atin ngayon kasi kung gaano ka-epektibo ang salita ng Diyos noon, Yeah. ay maging ngayon ay epektibo pa rin yan sa That's bawat right. isa. Amen. At sabi nga, ito'y subok na. Yeah. Kapatid, ito'y subok na. At sa bawat tao na nagtiwala sa salita ng Diyos, of course, sa Panginoon at sa kanyang salita, ay talaga namang merong magandang nangyari sa buhay ng bawat taong iyan. Yeah, amen. At yan yung makita dapat natin ngayon kung gaano kahalaga. Yeah. Bakit kamo? Eto, brother. Sapagkat naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay nagpapabago ng buhay. Tama. Ano, Tama. brother, ano? Yeah. Totoo naman totoo yan. naman yan, Oh, mga the kapatid. Word of God ay it is a life changing. Ito Yeah. pong itong ating ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi, niya. Brother Rudy, thy word is a lamp unto my feet Yo. and a light unto my path. That's Diba? right. Upang Tama. hindi po tayo lumakad na may kadiliman Tama. sa ating buhay. So, kinakailangan natin ang salita ng Diyos. At dapat po, kikilalanin natin talaga yung panghawakan po natin yung salita ng Diyos na kung saan yung ating laging hinahawakan na Biblia, yan po yung salita ng Diyos na aming tinutukoy ni Brother Rudy. At Yes. sabi Brother Rudy nga rito sa Psalms 119 Yun. verse 89. Sige. Sabi rito, forever, O Lord, thy word is settled in
heaven. Wow. So, akalain nyo mga kapatid na yung ating pinanghahawakan na salita ng Diyos, wala po pa tayo rito sa ibabaw ng lupang ito, ay talagang sinettled na ng Panginoon Yes. sa langit pa. Ayos na, kumbaga, inaayos na ng Panginoon at ito talaga yung kakailanganin natin dahil ito po ay settled na, proven and tested. Ganyan ang sinasabi Oo, ni that's right, Brother brother. Rudy kanina na dapat proven and tested sa ating buhay. At alam niyo po mga kapatid, kailangan po talaga natin ng gabay ng salita ng Diyos Yes. at hindi po yung salita ng ibang tao. Kasi alam niyo po, pag salita ng ibang tao ang siyang ating pangahawakan, ay paiba-iba po yan. Ano po? Nagdidepende po sila sa panahon. Ano po? At nagbabago ang panahon, lahat ng bagay ay nagbabago. Ano po? Pero sukat akalain mo na itong salita ng Diyos na kung saan isinettled sa langit ay hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago. Kaya nga, mayroon pang salita ng Diyos na heaven and earth shall pass away but my word. Sabi, mananatili ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, talagang yung lahat ng ating napapakinggan at napag-aaralang salita ng Diyos ay dapat natin panghawakan dahil ito po ay may kasiguruhan sa ating buhay. Ano po? At kung wala pong bagay na hindi kayang ayusin ng Diyos. Ano po? Kaya nga nakakonekta po dyan yung pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Dahil hindi po natin makikilala ang Diyos na ating sinasamba kung hindi po natin alam ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga salita na kung saan ay isinettled na sa langit at ibinaba po rito. At yun po yung pinangahawakan natin. Lagi nating hawak ang ating Biblia, ang salita ng Diyos, at yun po dapat yung ating magiging ating lalakaran. Ano po? Yeah. Lalakaran natin. Kaya nga, mga kapatid, yung depende po sa ating pag-exercise ng salita ng Diyos. Kaya nga po, nakasalalay dyan po yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Kung paano po natin binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Brother Rudy. Amen. So doon pa lang makikita na po natin na talagang meron at meron pong magagawa ang salita ng Diyos. As I have said, kung mapansin po natin, alam ko naman po na ang bawat isa po ay nakaranas na po nitong ating mga naranasan, Brother Noel. Yeah, mga pagsubok. At maaari din na yung iba ay mararanasan pa lang. Yeah. Okay? Amen. So, dito makita natin tulad ng sabi ko, yung salita ng Diyos, kapag yan ang ginamit natin na maging gabay po natin, ay sigurado pong may maganda pong mangyayari. Yeah. Okay? Merong magandang mangyayari. Bakit kamo? Sa salita ng Diyos, sabi ko nga sa inyo, ay kaya niya pong magpabago ng buhay. Yeah, amen. At kaya niya rin pong mag-sustain ng buhay. Yeah, amen. Ano po? At higit sa lahat, kaya niyang magbigay ng buhay. Amen. Napansin niyo po? Kaya ganyan po ang pinaka-maganda sa salita ng Diyos. Yeah. Kaya niyang magpabago, kaya niyang mag-sustain, Yeah. at kaya niya pong magbigay talaga ng buhay. Yeah. So yun yung pinaka-the best doon. Kaya nga, dito sa ating pag-aaral, sana po makita po natin kung gaano ka-essential, mga kapatid, yung pangangailangan nating mga material. Ano po? Yeah, amen. Yung tinatawag nating 3 basic need Uh-huh. na talagang essential. Pagkain, mga ganon. Tirahan, Damit o kasuotan. Ay essential po yan. Ganun din naman po ka-essential, mga kapatid, yung salita ng Diyos Amen. sa buhay ng bawat isa. Sapagkat kung patnubay ang ating kailangan, ay wala na pong ibang mainam na magpapatnubay sa atin kundi ang Diyos at gamit ang kanyang salita na atin pong susundan. Yeah, amen. Bakit kamo? Kasi dito po sa lupa, habang po tayo narito, tandaan natin na marami pong pagsubok, maraming amen. trials, Yeah. maraming temptation, may hardship, mga Yeah, kapatid, of course. na That's tayong nararanasan. So, kailangan po natin ng gabay at proteksyon sa pang-araw-araw. Yeah. Ano po? Of course, ang Diyos ang nagpo-protect. Yeah, Pero amen. tandaan natin, mga kapatid,
na ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng karunungan Amen. sa bawat tao na nagtitiwala dito. Yeah. Ano po? At nagdudulot po ito ng karunungan. At yung karunungan na yon ang magdadala sa kanya upang mapagtagumpayan niya ang mga ganyang klasing pagsubok. Yeah, Yung amen. ganong klasing mga hardship, yung mga trials. Actually, sabi nga, lahat po yan ay katulad nitong panahon na to. Yeah. Maulan, Brother Maulan, Noel. Yes. Actually, maraming tao ang makikita natin na tinatamad, pumasok. Yeah. Actually, ngayon nga, sinuspinde yung pasok sa Klase, school. kahapon pa yan. Oo. Kahapon pa. Sinuspinde. Bakit ka mo? Kasi sabi nga natin, masama ang panahon ngayon. Yeah. Pero mapapansin ninyo, mga kapatid, kung wala tayong karunungan na mula sa salita ng Diyos na siyang ginamit natin, ay saan natin gagamitin ngayon yung mga oras na meron tayo? Ano po? Mapansin nyo po, di po ba? So, paano natin gagamitin yung oras na ito kung hindi natin gagamitan ng karunungan Yeah. mula sa gabay ng salita ng Diyos? Yeah. Okay? Kasi kailangan maging mabunga din tayo, Brother Totoo Noel, yan, kahit totoo yan. sa ganitong klaseng panahon. Dapat ma-realize talaga natin yung kahalagahan ng salita talaga Yeah. ng Diyos. Kasi tayo po mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ay hindi na po dapat tayo nagugulat sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya nga, meron pong salita ng Diyos na ating gabay upang magbigay po ng malinaw na direksyon at desisyon sa ating Yes. pamilya. Ano to? That's Lalo right, na that's po sa atin, mga magulang. Dahil alam niyo po, kinakailangan po natin na lang malinaw na desisyon. Ano po? Dahil ang buhay po, hindi lang po yung buhay natin ang siyang dinadirect natin. Yes. Kundi kasama na rin po yung ating mga anak. Ano Yan, po? yan. Kaya nga sa paggawa po natin ng desisyon, ay dapat kasama natin ang ating Panginoon Diyos upang hindi po tayo mapahamak. Ano po? That's right. Mula po sa pagpapalaki ng ating mga anak. Kaya nga po, ang sabi nga ng Bible, train up a child. Ano That's po? right, that's At right. wala pong magsasabi po na train up a child in the way they should go. Ano po? Kundi yung salita po lang ng Diyos na yon. Ano po? Yan. Kasi yung salita po ng Diyos ang siyang naghuhubog Oo. ng ating buhay. Kaya nga, Yan. depende po ito sa ating pagnamnam. Ano po? Yun. Pagnamnam ng salita ng Diyos na ating napapakinggan. Yeah. Lalong-lalo na po sa araw ng ating pagtitipon. Ano po? At yun po yung nagbibigay po sa atin ng warning. Ano po? Nagbibigay po sa atin sa warning sa pagpapalaki ng ating mga anak. Ano Opo. po? Oh, At that's right. baging sa paghawak po natin, yung nakaraan nating usapin, yung ating pananalapi. Ano yan, po? Kailangan din natin ng malinaw na direksyon at desisyon sa pag-handle po natin ng ating mga pananalapi. At gayon din po, bilang mga magulang, ay kinakailangan po natin ng gabay ng ating mga anak. Opo. Patol, lalong-lalo na po sa mga kumukuha po ng mga kurso. Ano po? Yes, yes. Yung sinasabi nga po ni Pastor na sino po kaya sa mga anak ang nagtanong sa kanyang mga magulang kung ano po ang kurso na kanilang kukuhain kapag sila po ay dumating sa kolehiyo. Ano po? At kung tayo naman po ay dumating po sa ganung pagkakataon na yung ating mga anak ay nagtanong po sa atin. And of course, baka may advice po natin sa kanila ay yung advice po ng sanglibutan. Ano po? At mawawala po yung hindi po connected sa kalooban ng ating Panginoon Yun, Diyos. yun. Ano po? Kaya nga, Nabanggit mo, brother, yung connected sa Yeah. kalooban ng ating Panginoon. Kasi eto po yan, mga kapatid. Madagdag ko lang dyan. Yeah. Kasi naniniwala po ako na kung bakit kailangan natin maging gabay ang salita ng Diyos dahil meron panuntunan ang Diyos sa atin upang kung paano tayo mamumuhay dito sa lupa. May basihan, may standard of living na gustong ipamuhay ng Diyos para sa atin. Yeah. At mamimit lamang po natin yung standard na gusto ng Diyos kung gagamitin natin yung salita niya na magiging gabay po natin.
Okay? So, Amen. yan po yung pinaka-the best doon, mga kapatid. Yung ma-meet natin yung standard na pamumuhay na gusto ng Diyos na ipamuhay natin. So, siyempre, mga kapatid, makikita natin at gamit ang gabay ng salita ng Diyos ay makikita natin ang katotohanan mula sa kanyang salita na kung saan doon din naman, yun naman ang direksyon ng buhay na ating patutunguhan. Yung maipamuhay natin yung katotohanan na mismo sa Diyos natin nasumpungan. Amen. Nakuha niyo po, mga kapatid? I hope, mga kapatid, na dito pa lang makuha na po natin na yung salita ng Diyos kapag ginawa po nating gabay ito, ay itinuturo po tayo, dadalhin po tayo nito sa pamumuhay na nais ng Diyos para sa atin. Yun yung standard ng Diyos, yung pamantayan ng Diyos na gusto niyang ipamuhay natin. Lalong-lalo na sa ating mga tatay, anong standard ng pamumuhay ng ating pamilya ang ating ibibigay? Of course, yung gusto ng Diyos. Sabi nga ni Amen. Brother Noel, yung kalooban ng Diyos, yun yung gusto ng Diyos na ipamuhay natin. Anong klase yun? Yung makita natin yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. Yun yung gusto ng Diyos para sa atin, Yeah. mamuhay tayo ayon sa katotohanan. Yeah. At, At hindi tayo makikiayon sa That's it. pamumuhay ng Sakto, brother. makamundo. Ano po, mga sakto. kapatid? Yeah. Yan ang magagawa po. Isipin ninyo ha, yung standard ng pamumuhay na gusto ng Diyos, mamimit lamang po natin yan ayon sa paggabay natin o paggamit natin na gagawing gawbay natin ang salita ng Diyos. Paano pa ang kayang gawin ng salita ng Diyos? Abe, mismo ang Panginoong Hesukristo nagsabi Yeah. that man should not live by bread alone, but in Yeah. every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. That's So right. sa madaling salita, mga kapatid, hindi lamang ito magiging gabay tungo doon sa standard na gustong pamuhay natin na ayon sa Panginoon. Yeah. Kundi alam din mismo ng Diyos, mga kapatid, na kailangan natin ang salita ng Diyos upang pagkain nating spiritual. Higit pa sa ating pagkain Yeah. pisikal. That's right. Ang salita ng Diyos. Sabi nga, Brother Noel, ang provision ng Panginoon hindi lang pang material, Opo. kundi tama yan. maging pang-spiritual. Oo. Which is, sabi nga dyan, kailangan natin ng salita ng Diyos na siya rin magpapalakas ng ating spiritual life. Yeah, Di amen. ba, mga kapatid? Kaya nga, Alam mo, Brother Oh. Rudy, at nabanggit mo lang yung kanina na alam niyo po, nung maligtas po tayo, ano po, Yes. nung makakilala po tayo sa Panginoon, at naging kabilang po tayo sa pamilya ng Diyos, yun na po ay isang malaking pagpapala po sa ating buhay na kaya kinakailangan po na hindi na po tayo dapat nakatuon sa mga temporal na bagay, kundi nakatuon tayo sa mga heavenly things, ano po, yung mga Yeah. makalangit na bagay. Kaya nga po, Amen. napakaganda yung kaninang verse na sinabi ni Brother Yes. Rudy na men shall not live by bread alone. Yun, Kasi yun. yun po yung isa sa problema po natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, ano, sa mga magulang, nakatuon lang po tayo sa ating mga temporal na pangangailangan. At sabi nga rito, but in every word that proceeded out of the mouth of God, which is the Bible, mga kapatid. Yun po yung ating kailangan, yung kanyang salita na siyang ating pangawa. Dahil itong mga bagay na temporal na ito na ating kakailangan, idadagdag na lang ng ating Yes, Panginoon Diyos yes, sa brother, atin. yes, that's Ayon right. po sa ating pangangailangan. Kaya nga po dapat maging kakaiba po tayo sa pamumuhay natin doon po sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, na kung saan ay wala pong salita ng Diyos na naririnig sa kanilang buhay, Brother Rudy. So, doon pa lang makita po ninyo, ano po, na alam ng Diyos kasi kung ano yung ating kailangan. Yun. Alam ng Diyos, kailangan natin ng pagkaing pisikal. Kailangan natin yun. Alam ng Diyos yun, hindi may tatanggi. Amen. All-knowing ang ating Panginoon. Yeah. All-knowing. At alam niya ang kalagayan ng kanyang mga anak. At ang Diyos ay hindi pabaya. Hindi Amen. pabaya. Hindi nagpapabaya ang Diyos para sa kanyang mga anak. Pinoprovide ng Diyos anumang pangangailangan ng kanyang mga anak. At naniniwala ako na nakita rin ng Diyos Mhm. yung pangangailangan natin
para makapamuhay tayo ng tama, ay kailangan pakainin din natin ang ating spiritual na pamumuhay, yung ating spiritual na pagkatao. Amen. Kailangan makakain po yan ng salita ng Diyos na siya magpapalakas upang mabusog o masabi natin magagampanan natin ang nais ng Diyos kung busog ang ating spiritual na pagkatao. Totoo yan, totoo So yan. kung hindi po natin aalagaan din yung ating spiritual na pangangailangan at pakakainin lamang natin ng mga temporal o mga pagkain pisikal, ay hindi po yan tutugma Yeah, sa pangangailangan, hindi sasapat. Dahil tandaan natin, mga kapatid, ang tao ay composed ng physical body, spiritual body, and then the spirit being. Ano po? Yeah. Ay talagang isipin nyo, kailangan po spirit and the soul. Yeah. So isipin nyo, kailangan po natin At yun, ng salita ng yun ang Diyos. pinakamahalaga sa atin, Brother Rudy. Yung talagang paano natin i-feed yung ating spiritual being. Yun, ano po? yun. Kasi yun po yung spiritual being po natin, mga kapatid. Ito po yun po yung eternal. Yes. Ano po? Tatandaan po natin na tayo ay namumuhay temporarily lang dito sa ibabaw ng lupang ito. At yun po dapat yung ating pagfokusan, yung ating spiritual being. Kung paano po natin ito mapalusog. Ano po? Yeah. Minsan po kasi maganda po ang ating kalusugang pisikal. Yes. Pero alam niyo po, mga kapatid, pagdating po sa ating spiritual na kalagayan ay malnourished po tayo. Ano po? At yung mag-feed po ng ating spiritual being ay walang iba kundi po yung salita po ng Diyos. Kaya nga po sabi rito, ang salita ng Diyos daw po ay ilaw sa ating mga paa. Ano That's po? right. Ilaw sa ating mga paa. Dahil alam niyo po sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay ay sa bawat hakbang at desisyon na dapat nating gagawin ay lagi po dapat nakakonekta sa salita ng Diyos. Lalong-lalo Amen. na po sa ating mga tatay. Ano po? Hindi po lang dapat nakatuon tayo sa ating trabaho. Ano po? Yes. Kundi nakatuon din po tayo, ipamuhay natin yung salita ng Diyos na kung saan yun yung ating magiging ilawan ng ating mga paa upang sa bawat hakbang at bawat desisyon na ating ginagawa ay hindi po tayo maliligaw. Ano po? Hindi po tayo maliligaw at hindi po tayo mapupunta sa kadiliman. Ano po? Kundi mapupunta po tayo sa kaliwanagan. So, ang salita ng Diyos po ay nagbibigay ng katalinuhan. Kaya kung makikita Amen. mo, dapat yung katalinuhan natin, mga anak ng Diyos, ay dapat kakaiba sa katalinuhan ng hindi mananampalataya. Yes. Ano po? Kasi yung katalinuhan po na ating tinataglay ay yan po ay binigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos na nagmula po sa kanyang salita. Kaya nga, napakadali natin malaman kung yung bagay na ating naririnig ay ating ikakapahamak. Ano po? Yan. Kasi binibigyan po tayo ng ating Panginoon Diyos ng wisdom na Amen. hindi po tayo magkamali sa ating mga aksyon na ginagawa sa araw-araw. At That's lalong-lalo na po sa atin kung paano natin maigagabay. Ano po? Yung sinasabi, paano natin maigagabay ang ating pamilya batay po sa salita ng Diyos. Yan. Huwag po natin bayaan ang ating mga anak na gumawa sila ng desisyon na hindi po konektado sa salita ng Diyos. Yan. Dahil siyempre mapapahamak po sila. So bilang mga magulang, ano po, lalong-lalo na po sa ating sa atin na mga tatay, ano po, na tayo po yung binigyan ng responsibilidad ng ating Panginoon Diyos na pangunahan ang ating pamilya. Alam niyo po, yung sinabi na, the light unto my path, ano po, yung sinasabi na, the light unto my path, ay tumutukoy po sa matagalang layunin po ito. Hindi po yung panandalian. That's right, Kundi that's right. nakikita po natin yung dulo na ating tinatahak. Ano po, That's na, right. Amen. na nakikita man natin, mga kapatid, na parang mahirap, ano po, parang nakakatamad, nakakainip. Pero alam niyo po, mga kapatid, kapag
tayo ay lumakad ng ayon sa salita ng Diyos, ay makikita po natin yung ating tatahakin, yung dulo ng ating direksyon na mayroon palang kaayusan. Ano po? Meron pong kagandahan ang ating tinataglay. So, hindi po, mga kapatid, na hindi po ito yung panandalian lamang, kundi ito po yung long-term vision. Yeah. Ano po, kapag tayo po ay lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos, ay magkakaroon po tayo ng long-term vision at makikita po natin yung dulo na ating ginagalawan o yung ating ginagabay sa ating pamilya ay maging kapakipakinabang, mga kapatid. So, tinutulungan ito yung ating pamilya na makita kung saan sila patutungo ayon sa salita ng Diyos. Ano po? Yun po yung napakaganda po sa atin na yung ating future, mga kapatid, ay hindi po sa ating kagustuhan, kundi ayon po sa salita ng Diyos, sa plano ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang bawat isa po, mga kapatid, ang plano po ng Diyos ay para magkaroon ng maayos at magandang relasyon po sa Kanya. Yeah. At yung salita ng Diyos lamang po ang siyang magbibigay po sa atin na maayos at maliwanag lalandas para sa ating buhay. Protection po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Protection natin laban sa kasalanan. Nakikita naman po natin kung ano po ang nangyayari at sa ating kapaligiran, mga kapatid, po, na sa mundong ating ginagalawan, mga kapatid, ay makikita mo na punong-puno ng kadiliman. Ano po ibig sabihin? Punong-puno ng kasamaan. Maraming maling impluwensya sa buhay, yung ating maling kultura, yung ating maling kinakagisnan, mga pagsubok na pwedeng makasira sa ugnayan ng mag-asawa, at ng mga anak. Dahil yan po yung nakikita natin ngayon sa ating kapaligiran, mga kapatid, Maraming mga bagay na sa loob ng pamilya, sa isang pamilya, mga kapatid, kapag walang salita ng Diyos na siyang nagahari sa tahanan na iyan, mga kapatid, madaling masira. Yeah. At karamihan ng wasak na pamilya, mga kapatid, ay yan po yung walang salita ng Diyos na siyang sinasabuhay nila sa loob ng tahanan. Kaya normal na po ngayon, mga kapatid, yung paghihiwalayan na mag-asawa. Normal na lamang po ngayon yung ipinamimigay yung anak, ipinagkakatiwala yung anak sa ibang tao. At kung makikita naman na po natin sa salita ng Diyos, hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Hindi po yan yung plano ng Diyos sa ating pamilya. Kundi magkaroon ng masayang buhay at hindi po tayo lumakad ng ayon sa kadiliman ng ating nakikita sa ibabaw ng sa mga nakapaligid sa atin. Kaya nga napaka-bless po natin, mga kapatid, na meron po tayong salita ng Diyos na siyang naggagabay po sa atin sa ating personal na buhay. Lalong-lalo na po sa ating mga magulang. Especially sa tatay. Kapag ang isang tatay ay walang salita ng Diyos na pinaninindigan, mga kapatid, madaling mawasak ang pamilya. Wow. Dahil kapag, katulad nga ng sinabi ko po kanina, ang salita ng Diyos dapat ang siyang pundasyon ng ating buhay. That's at right, hindi brother. lang ng ating buhay, kundi pundasyon ng ating pamilya upang anumang mga pagsubok na dumating, anumang bagyo ang dumating sa ating buhay, That's right. ay hindi po tayo basta-basta magigiba. At makikita nyo po, sino po yung may matibay na pamilya? Yung may maganda at may maayos na relasyon sa Diyos, na ang salita ng Diyos yung kanyang ipinamumuhay. Kaya nga, pwede po natin maiwasan ang mga ganyang uri na pangyayari na nakikita po natin sa ating kapaligiran kung tayo lamang po ay mananahan sa salita ng Diyos at i-allow natin na yung salita ng Diyos ang siyang magiging ilawan ng ating mga paa at yung ating lalandas sa ating yung ating landas na ating tatahakin ay maging maayos at maganda, mga kapatid. Na hindi tayo matatalisod. Kasi kapag tayo ay lumakad sa kadiliman, matutumba tayo.
Ang hirap kaya, Brother Rudy. Yes, Naranasan mo ba na lumakad sa dilim? Mahirap yan, Brad. Oo. Sigurado, maaari kang matalisod. Matalisod, matumba, Oo, at saka mahirap maglakad, mga kapatid. Mahirap mamuhay sa kadiliman. That's Ano po? right, that's Ibig ko right. sabihin, mahirap mamuhay sa kasalanan. Yes. Kaya nga po, yung salita ng Diyos ang siyang nagbibigay po sa atin ng liwanag. Ano po? Yun, Liwanag yun, sa that's right. ating landas upang Yan. habang tayo ay nabubuhay, Brother Rudy, ay Yeah. magkaroon tayo ng maayos at magandang pamumuhay That's dito sa right, ibabaw brother. ng lupang ito. Brother Rudy. That's right. Nabanggit na natin yung kahalagahan, mga kapatid, nung liwanag na yan. Actually, mga kapatid, yung liwanag ay hindi lang para sa mga paa natin, kundi talagang ang pinaka-implication niyan ay yung magliwanag ang ating kaisipan. Yeah. Ano po? Diba? Kasi kung ang ating isipan ay malabo, madilim, sabi nga, paano tayo makakapagdesisyon ng maayos? So, yung salita ng Diyos ay nagpapaliwanag po yan ng ating isipan na ang Tagalog po dyan ay nagdudulot ng karunungan. Yeah, amen. Yun no talagang pinaka-Tagalog niyan. Pagliliwanagin ang iyong isipan, ibig sabihin, magkakaroon ka ng karunungan na makita mo yung tama at ang mali. Yeah, amen. So kung syempre pag nakita mo yung tama, I do believe na mas pipiliin mo yung tama Yeah, amen. kaysa sa mali. Makikita mo yung kagandahan kaysa naman sa kapahamakan. Ay pipiliin mo po yun. At yung nabanggit kanina and a light into my path, ay talagang kailangan po natin ng natanglaw o Yeah, amen. ng liwanag na yan. Sapagkat maaari po talaga nating ikatalisod Yeah. kapag lumakad tayo sa kadiliman. Yun po Amen. yung ano doon eh. Pero tingnan niyo po ang sabi ng Biblia. Sa Book of Proverbs, mga kapatid, ito sabi ko nga, ang dulot ng Salita ng Diyos. ng Diyos ay kaliwanagan, nagbibigay siya ng karunungan. Amen. At ang sabi rito sa Proverbs chapter 3, mga kapatid, verse number 21, My son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. So shall they be life unto thy soul and grace to thy neck. Then shall thou walk in thy way safely. Kita nyo po, Yeah, and amen. thy foot shall not stumble. Wow. When thou liest down, when thou shalt not be afraid, yet thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Isipin mo, no? Kapag meron kang salita ng Diyos na siyang gabay mo, aba, pambira, iingatan ka na hindi ka madapa. Yeah, amen. Kita mo yan? Bakit ba tayo nadadapa? Dahilan sa mali nating desisyon. Yeah, amen. Hindi kasi ginamitan ng karunungan. Yeah, amen. Kaya nga, nadadapa tayo. Ibig sabihin, na nagkakaroon tayo ng mga pagsubok o mga suliranin, bunga na hindi po natin ginamitan po ng karunungan na mula sa salita ng Diyos. Yeah. Yung padaos-daos na pagdidesisyon na hindi man lang pinag-iisipan, Yeah. ay nagdudulot po ng maling resulta. Ano po? Yeah. Pero kung gamit ang salita ng Diyos na siyang gabay natin, naniniwala ako na talagang malaki ang magagawa nito. Brother Noel, may tanong Yeah. ako. Yeah. Alam Yeah, ko go ahead. itong mga katanungang ito, pwede rin nating itanong sa ating mga viewers. Viewers, Oo. Ano ba ang nagawa ng salita ng Diyos sa buhay mo personally? Amen. So, Ayan. magandang katanungan yan, Brother Rudy. Alam niyo po, mga kapatid, ako po ay labis na nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi, nung ako po ay 1993 po, nung ako po ay napunta rito sa ating simbahan. At biruin mo, from 1968 to 1993, ay wala po akong kinikilalang salita ng Diyos, Brother Rudy. At, Kasi sundalo ka nun eh. Oo. Astig ka, alam mo eh. Totoo yan. Simula, ako po'y pinalaki ng aking mga magulang na wala po akong naririnig na salita ng Diyos sa kanila. Ano po? At wala po akong nakikitang liwanag ng aking buhay. Madilim po ang aking buhay, mga kapatid. Yung sinasabi ko po na talagang kung ako po ay nakilala nyo noong na wala pa po ako sa simbahan,
ay siguradong hindi niyo po ako magugustuhan. Kasi kakaiba po, mayroon po akong makamundong pag-uugali. Ano po? Na kung saan ay wala man lang papuri ng Diyos na nakikita sa akin. Pero alam niyo po mga kapatid, sa kabila ng lahat ng naranasan ko ang mga iba't ibang uri ng kasalanan, mga kapatid. At talagang makikita mo lahat ng klase ng bisyo at namuhay po ako ng buhay talagang walang direksyon, no? Namumuhay ng kadiliman, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na hanggang sa nagkaroon po ako ng trabaho, napasok po ako sa serbisyo, na kung saan, mga kapatid, ay masasabi ko personally na hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang aking pagsiservisyo sa gobyerno. At masasabi ko na talagang nakita ko na sinasabi ko bukas makalawa ay patay na ako, no? Fertilizer na ako kasi nakikita ko yung buhay ng nasa serbisyo. Talagang pag wala kang salita ng Diyos na pinanghahawakan sa ating buhay, ano mga kapatid, talagang magkakaroon ka ng pag-aalinlangan, no? At hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng iyong buhay. At talagang katotohanan, mga kapatid, na hindi ko alam kung after ng aking buhay dito sa ibabaw ng lupang ito, kung saan ako pupunta. No? Kung after this, mamatay ako, saan ako pupunta? After this, tapos na ba? Of course, di ba? Yun yung mga kataganang iba dyan na pag nabuhay ka at namatay ka, tapos na. At hindi ko alam na yung pala ang simula lamang ng eternal na buhay natin. At yan po ay nalaman ko po sa salita ng Diyos. Kaya nga, napakapalad ko na ako po ay napunta dito po sa ating simbahan at na-encourage po na mag-aral ng salita ng Diyos upang magkaroon po ako ng tanglaw sa aking buhay at liwanag sa aking mga landas. At yun po yung noon takot ako mamatay, 'di ba? Kasi siyempre sino ba naman ang hindi matatakot kung wala kang tamang kaalaman sa salita ng Diyos, Brother Rudy. Yeah. Pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos sa aking buhay na lahat po ng mga bagay na yan ay nagkaroon ng kaliwanagan. At alam niyo po, hindi lamang po ako nag-benefit, mga kapatid, kundi nag-benefit din po ang aking pamilya. Ano po? Ang aking magulang at ang aking mga kapatid ay binahagian ko ng salita ng Diyos. Yes. Upang magkaroon din po sila ng katiyakan sa kanilang buhay na hindi po sila magkaroon ng kaguluhan Yan. at hindi po sila lumakad o mamuhay ng sa kadiliman o sa kasalanan. At yun po yung isang pagpapala na aking pinagmamalaki yung ginawa ng salita ng Diyos sa aking buhay. At sabi nga po ng salita ng Diyos na if any man be in Christ, he is a new creature. Yun. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, nung nabasa ko po yan sa salita ng Diyos na yung aking maling nakagawian, ano po, yung aking nakalakihan na pamumuhay, ano po, dapat ko palang talikuran ito. Ano po, dapat ko palang baguhin na, lumakad na ng maayos at ayon sa salita ng Diyos. So, hindi ko na dapat pala balikan ang mga bagay na gawain ko nung hindi pa po ako nakakakilala sa Panginoon at nung wala pa akong salita ng Diyos na aking natutunan. Ano po? No, na kung saan ay yun po yung nagbigay sa akin ng maayos na buhay at nagkaroon po ng maayos na landas. Kaya nga, ang laki po ng impact ng salita ng Diyos sa aking buhay, Brother Rudy. Yes. At gayon din, hindi lang po nag-benefit ang aking pamilya, yung aking mga magulang at ang aking mga kapatid, kundi ito po yung naging pundasyon ng aking pagpapamilya. Ano po, alam niyo po mga kapatid, nung nakita ko po ang kahalagahan ng salita ng Diyos, ay talagang sinabi ko sa aking Panginoon Diyos na gusto ko, Panginoon, kapag ako ay binigyan mo ng mapapangasawa, ay yung katulad ko rin na mananampalataya. Yun, no? Ano po, yung mananampalataya. Dahil alam ko po na hindi po yung karangyaan ng sanglibutan ang siyang mag-aayos ng buhay.
no? May hanap buhay ka nga maayos, pero kung saan ka naman dadalhin? Ano po? May maaganda kang karir, pero saan ka dadalhin ang karir mo? Ano po? Yan. Kaya nga, yung salita ng Diyos na ating pinangahawakan lagi, mga kapatid, Yes. yung ating pinag-aaralan, mga kapatid, dapat po makita natin personally sa ating buhay. Ano po, hindi po ito dapat masayang, ano po, mga kapatid. At makikita mo dapat na may pagbabago lagi ang iyong buhay pagdating po sa salita ng Diyos. Kaya nga, napakaganda sa Psalms 119, verse 105, na Thy word is a lamp, no, unto my feet and the light unto my path. At yun po yung isang pinagmamalaki ko, Brother Rudy, kung ano yung naidulot ng salita ng Diyos sa aking buhay, mga kapatid. At yun po yung aming pinangahawakan sa aming pamilya. Ano, kung saan yung buhay po namin ay dapat konektado lagi sa salita ng Diyos na siyang naggagabay. No? Siya yung nagbibigay ng maayos na landas ng aming buhay. Ano po? At yun yung ilawan ng aming mga paa. Kasi baka mamaya, hindi po natin alam. No? Hindi natin alam kung hanggang kailan po tayo bibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon Diyos na mamuhay dito sa ibabaw ng lupang ito. Yeah. No, may hangganan po ang buhay dito. Pero alam niyo po, mayroong mas higit na may magandang buhay po tayo, mga kapatid. Hindi lamang po dito, kundi yung eternal na buhay natin. At saan po natin i-spend yung ating eternal life? Ano po? Eternal in heaven or eternal in the lake of fire. Ano po? hirap Ayan ang yun. mga maganda yan. At makikita natin, malalaman natin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na siya yung That's nagbibigay right. That's ng right. ilawan ng ating landas. Yung buhay natin dito, mga kapatid, temporary lang yan. Ang dapat paghandaan natin yung eternal nating buhay. Yan po, Brother Rudy, yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa aking buhay. At yun po yung sinasabi ko, napakapalad ko na merong salita ng Diyos na siya nagbibigay po ng liwanag ng aking landas. Brother Rudy. Yan. So doon pa lang talagang malaki ang ginawa ng salita Amen. ng Diyos sa iyo, brother. Yeah. Sa nakita ko nga, tulad ng sabi mo, sa nung ikaw ay hindi pa talaga nakakakilala, astig ka. Makita ko, astig ka. Sundalo ako eh. Oo, sundalo. Talagang yun ang pakiramdam talaga eh. Kadalasan ng mga sundalo eh. Yan ang pakiramdam. Mata. Totoo. Talagang kumpleto. Walang kamatayan. Oo, talagang ganun eh. Nakadikit sa pangalan, sundalo ko. Ang bira. Pero talagang Siyempre. not unless talaga na makakilala ka sa Panginoon at tinanggap mo yung salita ng Diyos, doon pa lang talaga masasabi mo na Wala ka pala. oo, talagang wala. At yung tingnan mo yung sabi ko nga kanina, talagang babaguhin ka ng Diyos eh. Amen. That's right. Babaguhin ka ng salita ng Diyos. At yan lumabas sa bibig mo kanina eh, Yeah. na talagang yung pagbabago na ginawa sa iyo ng Diyos. Yeah. Yaan din mga kapatid, yung sinasabi po namin, na pwede po talagang mangyari sa atin yung ganon eh. Kaya nga, itong usapin po natin ito, hindi ito usapin na parang wala lang. Yeah. Kundi kapag ito ay natapik natin ng mabuti at naibahagi po namin sa inyo, ayon na rin sa ginawa ng Diyos sa amin, makikita ninyo, mararanasan din po ninyo itong aming naranasan eh. Actually, yung iba sa inyo, naranasan na po ito eh. Amen. Pero yung sinasabi ko nga, yung kung ang salita ng Diyos ay kaya magpabago ng buhay, kaya din po niya mag-sustain ng buhay. Yeah, amen. At ito naman po yun. Paano natin isusustain ngayon? O paano mananatili, mga kapatid, itong buhay na gusto ng Diyos para sa atin? Kung binago na yung buhay natin, dapat manatili na tayo ayon sa disenyo ng Diyos para amen. sa atin. Dapat masustain yung buhay na yan. Yung masustain yung gusto ng Diyos para sa atin. Yeah. Kailangan manatili yan, mga kapatid. At syempre, Brother Rudy, gusto kong suportahan yung sinasabi mo na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Yan. Sa Proverbs 3, chapter 3, verse 1, no? Sabi rito sa Proverbs 3,
verse 1. Sabi rito, My son, Ah. forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Aha. For length of days and long life Yun, and peace shall they added to thee. Ano Kita ba mo. mga kapatid? Ano Ayan yung sustain. Yeah. Ibang yung, takin ano may yung susustain. idinadagdag ng ano long ang life, dinadagdag ng salita ng Diyos sa atin, mga kapatid? Length of days. Yun. Haba ng buhay. Kita mo, haba ng araw. Long life. wow. Mahabang buhay. Bambi. Oh, di ba? May kapayapaan. Ito pa, and peace. Kapayapaan. Alam niyo po mga kapatid, ang ganda ng salita ng Diyos. Ang ganda ng salita ng Diyos. At totoo naman mga kapatid, no? Kapag may salita tayo ng Diyos na ating pinanghahawakan sa ating buhay, protektado tayo ng Diyos eh. Yes. Diba? Protektado. At kapag pinoprotektahan tayo ng Diyos, iingatan tayo ng Diyos. At sino ba ang nagbigay sa atin ng buhay, Brother Rudy? Ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos eh. Isipin mo yung idadagdag for length of days days, and long life and peace. Yung peace. Pambira ayan. shall add to thee. Yung peace na lang Oo. mga kapatid. Napakahirap kuhain ang peace. Kaya May nga, long life ka pero puro naman pighati. Pighati. O, di ba? Wala, pangit din. Wala rin. Kaya alam mo, yun na lang yung, ano ang may dudulot ng salita ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya nga, hindi po tayo rito ng bobola. Ano po? O hindi po ito pantasya. Yung salita ng Diyos. Ano po? So, bilang mga anak ng Diyos, dapat ito po yung ating panghawakan. Ang salita ng Diyos. Biruin mo mga kapatid yung ibibigay sa'yo ng salita ng Diyos. Ano po? Lahat na yan, andyan dyan, nakukuhain eh. That's right. Wala ka That's nang right. hahanapin bilang tao. Kaya No? kaya niya talagang mag-sustain. Ano? Yeah. Tingnan mo, isusustain ng Panginoon ang buhay mo. May dagdag pa eh. Oh. Pinaka-the best doon talaga eh. At yun yung mga kapatid yung sinasabi po namin. Yeah. Hindi tayo babaguhin ng Diyos. Hindi babaguhin ang buhay natin ng Diyos nang hindi niya rin kayang isustain ang pangangailangan ng buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Yun. Talagang talagang the best talaga ang Diyos natin eh. Of course. At of course, sabi nga niya, ayon na rin sa programa na kanyang binigay. Yun. Sundin lang natin yung salita ng Diyos. Yeah. Yan ang magagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. In fact, Brother Noel, Yeah. meron akong nabasang talata. Mhm. At eto naman ang kagandahan ngayon na andito na yung ating mga anak, nadala na natin nung mas bata pa sila. Yeah, amen. Okay? Ikaw nakarating ka rito. Ano ka na ako? eh? Oh. May edad na ako, Oh, kapatid. may edad ka na. Oo, Ako 1993. Ako 32. 32 ako nung nakarating dito. Ako mga 27 years old Oh, data ako oh. napunta rito. Ako 32. Oo. Sa Binata pa ako ng Oo. mga kapatid. Pero alam nyo ito, sa 2 Timothy chapter 3 in verse number 15. Yeah. Ang sabi rito, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, Yeah. through faith which is in Christ Jesus. Yeah, amen. Nakita nyo ito, mga kapatid. Dito pa lang maliwanag na itong mula sa pagkabata, ang Yeah. tinutukoy dito, mga kapatid, walang iba kundi si Timothy. Yeah, na amen. bata pa lang si Timothy, nakakilala na siya eh. Yeah, amen. May alam na siya patungkol sa salita ng Diyos. Alam Oo. naman natin na inaruga siya ng kanyang lola at ng Yeah. kanyang mama. Nagsimula sa lola. Talaga, isipin mong yan. Kaya bata pa siya, may alam na siya patungkol sa Diyos at sa Yeah. salita ng Diyos. At anong dinulot sa kanya noon? Yeah. Nagdulot ng karunungan sa kanya yan at yung karunungan na yon ay hindi basta karunungan na pangsanlibutan lang, kundi maging pang-eternal na karunungan na umabot hanggang sa kaligtasan Yeah, sa pamamagitan ng pananampalataya Yeah. sa ating Panginoong Jesucristo, which is in connection sa sinabi mo kanina na hindi mo nga alam kung pag natapos ang buhay mo, saan ka na? Yeah, amen. Ano na Totoo mangyayari? Pero yan yung nangyari binulat ang ating kaisipan ng Panginoon. Yeah. May karunungan na ibinigay sa atin at nakita natin yung kahalagahan ng kaligtasan. Yun. At yun yung pinaka-the best doon, mga kapatid, na yung ating mga anak, bagamat bata pa yan, mga kapatid,
Bata pa nung dinalal na natin. Ano Yeah. po, nakakita nyo po? Yun ang ano na yan? Advantage. Oh, yan. Talaga namang advantage na yan, mga kapatid, na ngayon nandito na sila, Yeah. natuturuan na natin, pero wag din natin pagsawaan. Yamang bata pa yan. Alam mo, Pero, Brother Rudy, kaya nga, nais kong singita yung mga kapatid. Kaya, wag po natin maliit-malitin ang salita ng Diyos Yes. sa ating buhay. Kasi kung ating babalik-aralan yung buhay ni Timoteo, ni Timothy, mga kapatid, na magmula po sa pananampalataya ng kanyang lola at sa pananampalataya ng kanyang nanay, ay talagang ginamit ng Panginoon Yes. si Timothy. Kaya ang point ko rito, mga kapatid, mga kapwa ko magulang, lalong-lalo na po sa atin, mga ama ng tahanan, na makitaan tayo ng ating mga anak kung paano natin pinahalagaan o paano natin sinasapamuhay ang salita ng Diyos sa loob ng ating tahanan. Ano po, mga kapatid, kaya nga maging maingat po tayo na dapat may makitaan tayo ng ating mga anak na meron talaga tayong salita ng Diyos na siyang pinapasunod, na siyang ina-apply natin sa loob ng ating tahanan. Dahil hindi po natin alam kung ano ang kinabukasan na tatahakin ng ating mga anak. At kung, sabi nga po kanina ni Brother Rudy, kung tayo ang tatanungin, siyempre, yung maayos na kinabukasan na, yung maayos na landas na, at hindi po mapapahamak yung ating mga anak, at gayon din po ang ating may bahay. Kaya nga, mga kapwa ko ama ng tahanan, dapat i-exercise po natin yung salita ng Diyos sa loob ng ating tahanan. Ipamuhay natin, mga kapatid, upang sa ganon ay hindi po mapahamak yung ating pamilya. Sa atin, mga kapwa ko ama ng tahanan, tayo po ang binigyan ng responsibilidad ng Diyos na pangalagaan natin ang ating pamilya. Hindi lamang po sa pamamagitan ng pangangalaga, temporal na bagay, kundi higit sa lahat yung eternal na bagay na kung saan yung po yung salita ng Diyos. Kaya nga, hindi natin alam kung ano kung yung ating mga anak ay nagmamasid lamang po sa ating pananampalataya. That's right. Kaya kung tayo malabnaw ang ating pananampalataya sa Diyos, hindi tayo nakikitaan ng ating mga anak ng matibay na pundasyon ng salita ng Diyos, ano ang magiging landas ng ating mga anak? Sila ba kaya ay lalakad na may liwanag? Mamumuhay kaya sila na may liwanag na taglay ang salita ng Diyos? Sila kaya ay mayroong ilawan ng kanilang landas sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya sanayin natin ang ating sarili. Yes. Na makita sa atin ng ating mga anak ang salita ng Diyos na siyang naghahari sa loob ng ating tahanan. Huwag po tayo makipag-compromise sa sanglibutan, mga kapatid, upang sa ganon, yung ating pananampalataya ay maging matibay. Brother Rudy. Kaya nga, yung kay Timothy, mga kapatid, nagmula po yan sa lola niya. O, kayo, Ganda, galing magturo baka nun. ngayon, mga kapatid, isa sa ating mga taga-subaybay, mga lolo at lolo na. No? Baka, mga kapatid, ano ang landas na tatahakin ng ating mga apo na mula sa ating pananampalataya? Yan. No? Kaya kayo nandoon na kayo sa kalagayan ng pagiging lolo at lolo. Sa mga magulang naman po, mga kapatid. Kasi hindi po naputol ang pananampalataya ni Timothy sa lola niya, kundi ipinagpatuloy ng kanyang ina. Ng kanyang ina yung pananampalataya na nakuha niya sa kanyang nanay. So yun, naipasa ng kanyang nanay doon sa nanay ni Timothy. Yung lola ni Timothy, naipasa niya yung pananampalataya sa nanay ni Timothy. Kaya nga, yung malaking bagay, malaking impact sa buhay ng ating mga anak na tayo ay
mamuhay ng maayos na relasyon sa Diyos. Yung pananampalataya natin ay hindi po makompromise. Brother Rudy. Brother Noel, merong magandang sinabi si Brother Andy. Mhm. Amen po, Sir Rudy. The Lord who started His good works in us will surely continue till He comes. Yeah, amen. Amen. That's good. Diba, Amen. diba? Totoo Kaya yun. nga, napakaganda talaga ng salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kapag salita ng Diyos ang siyang ating pangahawakan ng ating buhay, hindi po tayo masasidetrack ng Oo. mga temporary na bagay. Magiging maayos po ang lahat kapag salita ng Diyos ang ating pangahawakan. Mga kapatid. Kaya nga, sabi nga po kanina ni Brother Rudy na nagbibigay ng katalinuhan ang salita ng Diyos. Sabi, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, sipin mo. which are Able. able to make thee wise Yun, no? unto salvation. Alam niyo, Talagang dala, no? magkaroon na tayo ng karunungan na magmumula Oo. sa Diyos, na malaman natin yung kasalanan Oo. at mabuti, ay malaking blessing na yan, mga kapatid. Yan na po yung Yeah. wisdom. Kasi ayaw ng Diyos na tayo'y mamuhay sa kasalanan. Yan. Ang gusto po ng Diyos ay mamuhay tayo sa kabutihan, na kung saan yun po yung ilaw ng ating buhay. Magiging, doon po natin mapapasaya ang ating Panginoon Diyos sa paggawa po natin ng kabutihan at iwasan natin yung kasalanan, mga Yeah. kapatid. At napakaganda yan. Sabi na, which in Christ Jesus. Walang ibang walang ibang pagmumulan ng karunungan, mga kapatid, maliban sa ating Panginoong Kristo. Na kung saan makukuha po natin sa salita ng Diyos. Ano po, kaya nga, huwag natin malitin ang salita ng Diyos sa ating Yes, amen. pinanghahawakan, mga kapatid. Kasi ito po, sabi nga po ng ating talata na binasa po kanina, na sabi rito, Thy word is a lamp unto my Yes, feet, amen. and the light unto my path. So, para hindi po tayo mabuhay na may kaguluhan, hindi po tayo mamuhay na may kadiliman, Yes. ay yakapin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Amen. So, maraming salamat po, mga Yes. kapatid, at talagang napakaganda ng usapin patungkol po sa salita ng Diyos. Ngunit ang oras po ay tumatakbo kahit hindi mo hahabulin. Oo. Kaya nga, mga kapatid, ating ipagpapatuloy itong napakagandang usapin na ito, na yung the importance of God's Word in our family. Ano po? At napakagandang usapin ito dahil ito po yung pundasyon ng ating pamilya, ang salita ng Diyos. So, Brother Rudy, Alright. pansamantala magpapaalam na tayo at Yes, sir. baka meron kang gustong sabihin po. So, salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay po sa amin ngayong tanghali. Nawa kami po ay nagdulot ng pagpapala para sa inyo po. At sa susunod po muli na Biyernes, magkita-kita po muli tayo upang muli makita natin yung benepisyo sa buhay natin, yung merong kang salita ng Diyos sa loob ng pamilya. Maganda po ito, mga kapatid. Magandang usapin po ito. Tsak na makikita po natin na may benepisyo po. Meron at meron po. Yeah, amen. At makikita rin natin yung kahihinatnan ng walang salita ng Diyos sa loob ng pamamahay. Amen. Kapag walang salita ng Diyos, ay sigurado po, meron din po yung kahihinatnan. Pero sa susunod, ipakikita po natin yung benepisyo na po Amen. pwede po nating makuha mula po sa salita ng Diyos. Salamat po and God bless po sa inyo lahat. Amen. Maraming salamat, Sir Rudy. At salamat po ng ating mahal na Dr. Gil Laurena. Kami po ay pansamantalang magpapaalam na po, at sa darating po na Biyernes ay magkasama-sama muli tayo sa ating napakagandang usapin para po sa ating pamilya. Yes. So hanggang sa muli, ako po si Brother Noel, At ako po si Brother Rudy. na nagpapaalam po at nagsasabi po sa inyo ng To God be all the glory. Maraming salamat.